thanksgiving is, I will extol the Lord at all times, and His praise will always be on my lips. No? I will extol the Lord. I will worship the Lord. What? At all times. Dili lang during Thanksgiving, dili lamang during Sunday, kundi at all times. Amen. All times sa tanang panahon, kumayo ang Diyos sa tanang panahon, ato po nga dayon simbahon ng Diyos sa tanang panahon. And His praise will always be on my lips, on our lips. No? Kining mga bibig nato, no, mas maayo gyud nga maghamit nato ni to worship Him, to glorify God, ang magagawas sa atong mga pulong, mga buta nga makapahimuot sa Dios sa makahatag o pagdasig usab sa uban ng mga Kristohanon. Last Sunday dito ko sa Davao, after 25 years nakabalik ko sa Davao sa Elder Church, no, para mag-preach. Kay dati ko na-assign sa Davao. Naghawa kami sa Davao is 1998 after di ko na makalimtan kay mauna ang time na ang atong presidente bago pa siya naglingkod si President Erap Estrada. No, may man ang eleksyon, and after sa eleksyon nag-transfer kami sa Marvel. And from Marvel na po nalilibay sa October sa Jeddah na. So, then, gi-invite ko ni Pastor Mel para mag-speak sa ilahang anniversary. No? O salamat sa Ginoo sa opportunity na after 25 years nakabalik ko sa Elder Church Davao para mag-preach. Ang ilahang text is same chapter sa book of Psalms. Ang ilahalang passage is in the book of in Psalm 34 verse 8, no? O ang inyo ang verse 1 lang. Pero mas nindot nga tanawon nato ang tibuok nga salmo. Psalm 34 from verse 1 hangtod verse 8. So ang uluhan sa ilahang Thanksgiving is the goodness of God. So kaya ang Psalm 34, kaya makahimo kita sa pag-worship sa Ginoo at all times because we believe that our God is a good God. Mao na ang dako kaayo nga challenge sa matag usa ka nato about the goodness of God. So before ta magpadayon, may ara ako pamangkot sa kada isa. Una, is it true that God is good? Yes. Bagid nga ang Ginoo maayo. Pero may mga times sa atong kinabuhi nga the question tama, maayo ba gyud ang Ginoo? Okay? Lalo na pag naay mga circumstances na murag paminaw nato dili pabor sa atoa. So is it true that God is good? And do you truly believe with all your heart that God is good? Amen. Sa ato ba gyud nga kasing-kasing or sa lips lang nga nagatuo ta nga ang Ginoo maayo gayud? And how can you say that God is good? Sa Tagalog pa, paano mo nasabi? Paano mo nasabi na mabuti ang Panginoon? Paano ka nakaingon na maayo ang Diyos? Have you experienced the goodness of God in your life? So many Of times. course, wala man siguro sa usa diri sa ato ang awag yun naka-experience siya sa goodness ni Lord sa iyang kinabuhi, except na lang kung buta ka sa mga blessings sa Ginoo. Kung ang focus nimo ang mga butang na mga negatibo. Pero ingon sa karaan nga song, no? Count your blessings, name them one by one. No? And as you count His blessings, no? Then you will realize kung unsa kadaghan sa mga blessings sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang pagmata pa lang bitaw nimo magaginhawa pa ka, di ba? Tapos na kayo ng blessing. Nga kanang makalakaw pa ka. No? At least naapakay gininhawa. Okay. So in Psalm 34 verse 8, same chapter, sa inyong nga text, telling the O test and see that the Lord is good.
Blessed is the man who takes refuge in Him. Sa Ilonggo pa, tilawi bala, kang imo makita na maayo ang Ginoo. Amen. Tilawi lang. Sang bata pa kami, siling sang amon nga second cousin, ang favorite ko nga pagkaon, hotdog. Ito niya. Ang favorite daw niya ang hotdog, pero wala pa siya katilaw. Okay, siguro, mamatian niya lang sa iba. Kay balumo, kamo, karoon niya mga bago ng generation. Sa amon nga panahon sa una, nihit kaayo ang bayo. Isod pang taon. No? Pero di ka nihit. Talagsa lang may makakita sinang hotdog. Ang dumdum ko sa una, pag may mga kasal, pag makakita ko sa lumpia. O pag makakaon ka sa lumpia daw, langit na pamangkyan sina. Makakaon ka lang sa cake. Pero karon daw mga ordinary na lang ano, kung kaysa pakita pa lang nimo daw masumpudan ka na dayon. So sabi niya, "O test and see that the Lord is good, and blessed is the man who takes refuge in Him." Pero para mas, the more nato ma-appreciate kini nga passage, kining Psalm 34, para ma-appreciate nato pag-ayo, mas maayo kung kay baluta sa background, unsa ang background ani nga passage. Kay ang Salmo, dili na siya basta lang na-compose na song nga wala siya background. For example, di ba sa mga secular song, kabalo mo sa ang background ng pusong bato? Ha? Ika'y ibigin ko, puso ko'y mundo ko'y biglang nagbago. Memorize na. Akala ko, Kay ako. ay akin. So, ang background na yan, ay nag-istorya na ako, is banda na sila. No? Isa sila ka grupo. Kunya ang iyahang kung kasal sila or live-in partner niya, Gi Sibaw, tama ba? Gi Sibaw. No? Gidagit sa iyang kauban sa banda. Kaya mauna, nanakopos niya, nailhan siya tungkol sa pusong bato composition. Kaya nga naman, pag maminaw kasi ang kanta, pag gikan yun sa sulod, kaya nga naman, base sa iyahang Experience. So, unsa ang experience aning author, aning Psalm? Ang Psalm 34, majority sa Book of Psalm, ang writer, si King David. Okay? So, unsa ang background ani, anong na-compose niya ang Psalm 34? Psalm 34 is a Psalm of David where he changed his behavior before Abimelech, which drove him out and he was sent away. Unsang context to ani? Mauni ang time nga si David, at that time, dili pa siya hari, gidala siya sa presensya ni King Abimelech, no? Sa Philistine. Kaya nga naman, anong nakaabot man si David dito sa Gath, no? Nung nag-stay man siya, nung nagpuyo man siya sa teritoryo sa mga Philistine. Kaya during that time na si David, na ilhan na siya, nakilala na siya sa Israel, after napatay niya si Goliath, nahimo siyang part sa mga sundalo, gitagaan siyang position ni King Saul, and every time nga ipadala si David sa war, permanente gyud malampusod, no? Kunya one time pag uli nila gikan sa war, ang mga kababaihan sa Israel gitagbo ang mga kasundaluhan og nag-awit. Ang ilang awit mauni, libo-libo ang pinatay ni Saul. Wow, siguro proud kayo si Saul, no? Pero kay ang sumpay kay 10,000 ang pinatay ni David. Just imagine, ikaw sa pastor, tapos ang i-credit nila mas dako, no, sa kay David. So isa sa problema sa leadership, pag ang leader na insecure sa iyang subordinate. So, mas malipay ko by the grace of God kung na ako'y mga young people na ma-raise up, mga pastors na ma-raise up na mas gwapo pa na ako. Mas maayo pa sa ako.
Kaya nga naman, kay mao man ay kabubutong sa Diyos. Pag ikaw bitaw, pag naakay anak, di ba? Kung gi-bless lang ko sa Ginoo o anak na lalaki, supot yun po nga mas gwapo akong anak na lalaki. Kaya lang, man babae. Kaya gihapon. No? Mas malipay ko kung ang akong anak mas bright sa ako. Kaya nga naman kung paubos, pertikuya sa future generation. Amen? Pero dili na mao ang disenyo sa Diyos. So na-insecure si King Saul, hangtod ni abot ang time, daghan siyang mga gibuhat na lang nga attempt para mapatay si David. So to make the long story short, niabot yun ang time na nakita ni David nga ingana kaporsigido si King Saul nga patyong si David. Kaya iyang gibuhat, dili na siya safe sa teritoryo sa Israel, ni tago na lang siya, ni puyo na lang siya sa Philistine. Then in 1 Samuel 21, di na ako basahon sa inyo, chapter 21, from verse 10 to 15, na nakamatikod niya. Ingon sa mga katauhan, sa mga kasundaluhan, di ba maumalis si David? Ang gila nilang hari. Di ba maumalis si David ang mga kanta sa mga kababaihan nga 10,000 ang pinatay ni Saul at 10,000 ang pinatay ni David. So ang ilang gibuhat, gidala nila si David sa ilahang hari. Sa kahadlok ni David, ang iyahang gibuhat, nagkunwari siya nga buang. Nakabasa mo na sa 1 Samuel. So, pag-abot dito, ang iyang gibuhat, iyang ginascratch ang wall. Pagkauman, ang iyang laway, ginapatulo niya siya nga balbas. Kaya nga naman, siyempre, nag-threaten siya, nahadlok siya, kaya naa siya sa teritoryo siya, kaaway. Pwede siya ipapatay sa iyang mga kaaway. So pagkakita ni Abimelech sa ilahang king, ingon nila, wa ba'y buang, kulang ba ang buang diri sa akong teritoryo? Para dadaan pa ko ninyo buang diri? So to make the long story short, di pahawa si David kay buang lagi. No, pero grabe ang pag-preserve sa Diyos sa iyong kinabuhi. Nga naman, kay pwede siya i-torture, pwede siya lisod-lisoron, alam buang ni, daghan siya ipatay sa atong mga kaubanan. No, mauni ang nahimong rason nga nung kakapil dita sa atong mga kaaway. So pwede siya ipapatay, pero i-preserve sa Diyos ang iyang kinabuhi. Hangtod actually, nahimo siyang part sa mga Philistine. Ang dibalik na lang siya sa Israel during the time na matay na si King Saul para i-take over ang throne. So, mauna ang senaryo, mauna ang sitwasyon. Grabe ang iyahang kahadlok at anak na panahon. So sa ka-comfort po na sa matapos sa kanato, kaya nga naman, there are times sa itong kinabuhi nga kita nagakabati po ng kahadlok. So mauna ang iyang composition. Ginawa ninyo ha. Basahon na ako, kaya wak mo po kabalo stono ani. Nga bisag kabalo ko stono, di man po ko singer po. Kaya sa kay Sister Julie Ann. Ingon mo tapos magikuha yung pangalan kay Julie Ann San Jose. Kaya mas bata man si Julie Ann. Kaya si Julie Ann ang mupya o pangalan. Okay. So ingon sa Psalm 34, 1-10, I will bless the Lord at all times. His praise will continually be in my mouth. My soul makes it boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and delivers them. Oh, test and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Oh, fear the Lord, you His saints, for those who fear Him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Panalinginan sa Diyos ang iyahang pulong.
So why should we believe that God is good? Nganong mutuo man ta that God is good? Na usa ka importante kaayo mo pangutana, duha ka pangutana nga dapat kabaluta sa tubag kung eksakto ang atong tubag ani is dako kayo ni katabang para makaayo ang atong kinabuhi. Una nga pangutana, every time maghuna-huna ka mahitungod sa Dios. Unsa ang imong musulod sa imong nga panghuna-huna nga idea about God? Pag maghuna-huna ka about sa Dios, unsa ang Dios nga musulod sa imong huna-huna? Ikaduha nga pangutana, kung adunay mga ngilad nga panghitabo, bakit nga mga panghitabo diya kanimo sa imong pamilya or sa palibot, unsa ang musulod sa imong huna-huna about God? Unsa ang Dios? Okay? Kung usa lang dapat ang tubag ana. Dapat ang tubag ana that God is good. Kaya nga naman, pag dili makondisyon ang atong mind that God is good, so diya mosulod ang kabalaka, diya mosulod ang insecurities, diya mosulod ang tanang kahadlok. Kaya nga naman, kay wa kakabalo nga maayo di ay ang Diyos. So why should we believe that God is good? Of course, mao yun ang karakter sa God. Una, it is clearly stated in the scriptures. It is clearly stated in the scriptures. So sa Biblia, daghan kayo mga passages sa Bible nga naghisgot mahitungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Magbasa ko og mga verses, pwede ninyo na i-take note lang, no? Exodus 34 verse 6, ingon dinhi, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Wow, take note. Abounding in goodness and truth. So, ang goodness ni Lord is abounding. Superabound. Gaawas-awas ang pagkamaayo sa Diyos. Okay? 1 Chronicles chapter 16:34. Oh, give thanks to the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, and for His mercy endures forever. Psalm 73 verse 5. He loves righteousness and justice. The earth is full